Alright, Mark, nakita natin talaga na although sinasabi nga ng coach niya na kontento naman siya, more or less dun sa mga tinatakbo ng training. Pero ikaw nasaksihan talaga natin, ano, yung, in fact, hindi talaga open to media itong sparring. Pero narinig natin sa ating interview dun kay Coach Freddy na medyo nag-init ang ulo niya. Linawin lang natin, no? Hindi ito cause for alarm. Tulad nga ng binanggit ni Coach Freddy. Kwento muna natin yung nangyari kahapon. Ano? Sa loob po ng closed-door session ng kanya sparring, 9 rounds po ang sparring na ginawa ni Manny Pacquiao kahapon. Ngayon, nung nakausap natin si Coach Freddy pagkatapos, sinabi niya na medyo uminit daw yung ulo niya. Dahil hindi niya nagustuhan yung quality ng sparring na nakita niya. In fact, ang gusto doon niyang gawin is meron siyang certain distance na gustong gawin between Manny sa yung kanyang mga spar mates doon sa sparring session na yun. Pero tila hindi yata nasusunod ni Manny sa kanyang spar mates. Kaya anong nangyari, imbis na na-control ni Fred yung kanyang emotions, medyo uminit yung ulo niya at siya mismo yung pumasok sa loob ng ring at sumula ng sutok mula kay Manny Pacquiao. Ngayon, ika naman niya, now is the time para magkaroon ng adjustments dahil more than halfway na tayo, papalapit ang May 2. So, ngayon, okay lang yan. Hindi naman daw dapat ipag-alala yan. Nothing personal. Nothing personal. Sa tagal-tagal nila mag-partner, Mark, alam na nila more or less kung ano talaga yung mga kakailanganin. Ano, kahit na sa mga ganitong circumstance na minsan nagiinit ang ulo, ang importante dyan, may nakikinig, hindi ba? And that's Manny. Or sometimes naman si Coach Freddy Roach yun, sa lagay naman, kunyari may suggestion na ibibigay naman si Manny sa kanya. Sabi nga niya sa atin, naiintindihan naman daw ni Manny, hindi naman daw siya nagdamdam. At kung kailangan daw niya gawin paulit-paulit ng sunod-sunod na gagawin niyang umiinit ang ulo niya or nagagalit siya para lang masiguro na gumanda yung training camp at magawa nila lahat ng strategy against Floyd Mayweather, okay lang daw sa kanya yun sa kay Manny. Yes, at yan ang yung final na report. Yan ang ginawa ko kahapon at saksihan natin kung ano ang nakita natin kahapon sa sparring sessions kasi tulad nga nung binanggit kanina kahapon ni Coach Buboy Fernandez, yung strategy is very important, Connie. Kasi sinabi niya na hindi ito normal na training. Dahil alam nila that every aspect of the training has to be covered. They are up against a very difficult fighter dito kay Floyd Mayweather at alam nila na kung itong fighter na itong si Floyd Mayweather is doing his own, kailangan doble yung gagawin natin. Dahil alam nila yung 47-0 record ni Floyd Mayweather, hindi ganun kahirap, hindi ganun kadaling na at of course, meron din sinasabi na hometown advantage. Alam mo na, no? Maraming mga factors at sinasabi nga yung lahat pag-aaralan hindi po pwedeng may ma-miss out ng kahit kaunti dyan. Bantay sarado. In fact, mga kapuso, makikita natin kahapon kung ano yung nangyari dun sa loob ng sparring session. Ito ating panayam kay Coach Freddy Roach. Siyam na rounds ng sparring ang ginawa ni Manny Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Closed door ang sparring session at bantay sarado ni Coach Freddy Roach, Justin Fortune at Buboy Fernandez ang bawat segundo ng kritikal na bahagi ng training. Pero hindi nagustuhan ni Roach ang kalidad ng sparring kaya uminit ang kanyang ulo. Para maayos ito, siya na raw mismo ang humarap kay Manny sa loob ng ring at tumanggap ng mga suntok. Yeah, I was just a little frustrated because, I mean, why with me it's okay, but then when he gets in there with somebody else, it completely changes. I mean, I'm not going to be nice to him. I'm going to make him do what I want because that's the way he can be Mayweather. Nilinaw naman ni Coach Freddy na hindi personalan ang nangyari. I don't usually yell at him because I have a lot of respect for him so forth, and we can just talk. But the thing is, I just wanted to let him know that how important this is. Sa pananaw naman ni Coach Buboy, walang dapat ipag-alala. Normal lang daw sa training camp ang mga adjustment. Kailangan daw mas pinuhin ang strategy at pwestuhan ni Pacquiao sa ring. Yung Mayweather kasi, naghihintay lang siya ng butas. Na magkamali lang yung paglapag ng paa mo, sigurado 110% may counter talaga yan. Straight, hindi straight hook. Kung si Pacquiao naman ang tatanungin, may nais pa siyang mas tutukan sa training. Bilis ng paa. Yan ang focus natin for this coming 2 weeks. Rest day ngayon ng Pambansang Kamao at syempre kasama niya ang kanyang buong mag-anak, at sila ay nagpapahinga. Kailangan mag-recover. Kailangan mag-recover. Importante yun. Kung halos buong linggo, training, bugbog sarado yung katawan lagi ni Manny sa pagod, importante rin yung recharge saka yung recovery period niya. Tomorrow is another day at isang linggo na naman ang kanyang tatahakin kumbaga. At yan ho ang latest naman mula naman dito sa Los Angeles, California. Ako po si Connie Season. At ako po si Mark Zambrano. Connie at Mark, matanong ko lang kayo ng ilang mga katanungan muna bago kayo magpaalam at siguro mag-rest din gaya ni Manny. Kasi we understand how much pressure this is giving to Manny at sa kanyang buong team, especially papalapit na ng palapit. How is Manny taking all this at
nakita na natin na from the very start, medyo intensified na yung kanyang training kumpara doon sa mga nakaraan na mga laban niya. At even yung nung nagpunta ako dyan, nag-cover din ako kaya sa laban niya kay Miguel Cotto, talagang this time, kahit nagsisimula pa lang, intensified na talaga. Kaya pa ba ni Manny na mas i-intensify pa sa darating na mga araw habang papalapit ng papalapit itong kanyang laban kay Floyd Mayweather? Sa maniwala ka sa hindi, meron pang i-intensify ang kanyang training, Maris, ano? 'Di ba? Yan ang ating napag-alaman din sa kanyang mga coach, ano? At nakikita rin natin 'yan habang kami ay nagko-cover sa kanyang training sa UCLA. Iba na ngayon yung level kumbaga ng pinapagawa sa kanya, more on strengthening sa legs at saka dito naman sa upper body. In fact, Maris, maraming ginagawa ngayon na different, ano, mula doon sa mga nakaraang training camp niya. Pero kahit yung mga ibang atleta na dumadalo kay Manny, pag tinatanong natin kung familiar sila doon sa legendary status ng training ng isang Manny Pacquiao, alam na alam nila yun eh. Kasi once itong si Manny nag-umpisa na sa training, handang-handa na yan, both physically and mentally, para sumabak dun sa lahat ng hirap na pinagdadaanan niya sa training. So, lahat ng pinagdadaanan ngayon, lalo kung naalala mo ko, yung duck walk, yung Yes, packet ng naku, hagdanan. napakahirap nun. Napakahirap nun, Maris. Masakit mo yung buong lower body mo, saka yung likod mo. Talagang punishing training. Pero tinatanggap ni Manny lahat yan dahil alam niya that this is the biggest challenge Totoo ng kanyang yan. professional career. At saka malaking tulong din, Maris, alam mo, na kumpiyansa siya sa sarili niya dahil alam niya, no, sabi niya nga, malaking tulong na yung spiritual aspect ng buhay niya, sabi niya nga, talaga na malaking tulong na nandoon hindi ba? Na he's not only doing this, alam niya para sa sarili niya. This is to glorify God first and foremost. Alam niya na nandyan at nakasalalay din, syempre, yung intention din niya na talagang mapasaya ang sambayan ng Pilipino at syempre yung pamilya niya, hindi Kaya ba? huwag kayong mag-aalala, marami pong pinamumugutan ng lakas ng ating pambansang ama, yung pamilya niya, yung buong team niya, lahat yun nagbibigay ng positive energy sa kanya. Hindi lang po sa sarili niya nang gagaling. Marami pong tao na nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng simpatsya at inspiration kay Manny Pacquiao. Kaya huwag po kayong mag-aalala, he is in very good shape right In now. fact, mas itong mga laban na nakita natin previously, hindi ba? Hindi ko nakita siya na ganito siya kapursigido. Talaga, nakita natin na kalmang-kalmado, talagang wala tayong Iba? nakikita. At saka siya mismo nagsasabi, wala siyang kakaba-kaba. At kapag tinanong mo rin yung kanyang may bahay na si Jinky, ganun din. Hindi nila napag-uusapan yung tungkol sa fight. It's more like relaxed moments pag silang dalawa naman yung magkasama. So, nakikita natin, ano, although si Manny walang sinasabi nga na talagang pinapalipas sa pagkakataon para mag-train, ay napaka-relax naman talaga. Hindi siya kinakabahan at all. Maris? Alright, isa na lang Connie at Mark, ano, at medyo pag-usapan na natin ng konti yung pagkainit ng ulo nitong si Coach Freddie Roach. Alam natin na kaya naman nagkaganon lang ay dahil tinitignan niya lahat ng posibleng butas at para masolusyonan na ito bago pa man dumating yung laban. Ano? Are we expecting greater sparring mates in the next few rounds, or I mean in the next few days or next few weeks? O mas makikita ba natin na mas madalas na talagang tutungtong sa ring na itong si Coach Freddie Roach para siya na talagang kumbaga talagang mag-practice kay Pacquiao? Maris, hindi natin pwedeng sabihin na hindi na mauulit yung nangyaring yung uminit yung ulo at pumasok sa ring itong si Coach Freddie Roach. Pero yung tinanong mo tungkol sa spar mates, posibleng madagdagan pa yan dahil etong last set na nag-umpisa siya with 3 spar mates, dinagdagan pa nila ng isa pa. This guy, DJ ang pangalan, wala pa tayo apelido kasi hindi pa nakukuha ni Coach Freddie. This guy is 165 pounds mula San Diego. And sinasabi ni Coach Freddie Roach na napakaganda ng pinakita. Very close daw sa style nitong si Floyd Mayweather. At yun ang isa sa mga dinagdag dun sa listahan ng spar mates itong si Manny. So, pwedeng magbago Marami pang pwedeng magbago. Actually, we have more than 5 weeks left. That's true. No? At yung initial na interview natin kay Coach Freddie, Marie, sinabi niya nga na ang total talaga na tinitignan niya ay 6 na sparring partners. At ang pinaka-ihuhuli niya dyan, yung ka-style at sinasabing galing dati dun sa kampo nitong si Floyd Mayweather Jr. Sabi nga, ito daw ang protege ni Floyd Mayweather na talagang ibibigay para nang sa gayon, ano, yung last moments ng kanyang training, doon makikita na talagang hasang-hasa na sa estilo. Carbon copy daw. Oo, sa estilo ni Floyd Mayweather Jr. At alam mo, Maris, maidagdag ko lamang din, ano, sa totoo lang inamin naman ni Coach Freddie na mas pressured pa siya kaysa kay Manny dito sa labang ito. In other words, kung saan nanggagaling yung init ng ulo na yan, dahil na rin siya mismo aminado siya, na tensyonado siya. Dahil hindi daw niya talaga po pwede, Mark, talagang palampasin dahil lahat kailangan niyang busisihin. Dahil kung fight of his life ito, tinaguri ang fight of the life ni Manny Pacquiao, itong laban na ito,
ito. Ganun din naman ang tingin dito ni Coach Freddy. Tandem sila Hindi na ba? nga daw nakakatulog, Connie, di ba, nung kinuusap natin. In fact, yung haircut po ni Coach Freddy Roach, 4 weeks na niyang pinospone. Nung isang araw lang yata nagpagupit nung kinuusap natin. So, ganun siya ka-focus on trying to bring out the best mula kay Manny Pacquiao. At wala siya talagang tatantanan na kahit anong aspeto nitong training para masiguro na ilalabas ni Manny yung kanyang best form. Pero also, Maris, let me also add, di ba, napag-usapan natin, itong training na ito ni Manny Pacquiao, ang napansin namin pareho ni Mark, parating palangiti naman itong si Coach Freddy Roach, hindi ba? Hindi naman natin nakikita talaga, of course, in the moment, syempre, ng kanilang sparring dahil closed door ito. Pero every time na nagpapapasok na ng media, nakikita natin in high spirits din naman siya. At nakikita rin natin doon yung pursigido, pareho sila, si Manny at si Coach Freddy Roach dito sa labang ito talaga. Maris? Alright, maraming salamat sa inyo, Connie Season at Mark Zambrano.